Ayun na, overcommitment na. Hindi lang dito yan sa Life Joy. Sa ibang mga churches, sabi ng isang pastor, alam mo pastor, may kapatiran, pinag-pray ko. Sabi niya, pastor, pag-pray mo ako, na makuha ko tong kontrata na to. Pag nakuha ko ito, glory to God. Nung nakuha, mga kapatid, linggo. Sabi ng pastor, Brad, nasaan kayo ng pamilya mo? Ito kami sa Boracay, pastor! Praise the Lord! Linggo na sa Boracay. Hindi talaga nag-church, Brad. Ito, alam niyo ba, sa Boracay, may church tayo doon. Pero hindi talaga. Ito, paalala ko sa inyo, pag kayo umuwi sa Pilipinas, magsimba kayo. Amen. Piling turista. Sorry, pastor, kasi nag-malling kami. Ano pa? Legitimate worries. Yung mga alalahanin natin sa buhay. Dami niyan, di ba? Right. Yumaman ka na. Nagpala ka. Hindi naman masama yun. Sabihin sa akin mo, hindi masama. Yes, kung i-bless ka ng Panginoon, why not? Ang problema, yung iba, pag binibless ng Panginoon, nagiging sakim na. I'm listening. May audiobook kasi sa YouTube eh. Nakita ko, ang ganda. The Psychology of Money. Sabi niya, one of the traps of money is this. You change. Kapag medyo gumaangat-angat na ang buhay, hindi na makalakad. Kailangan laging naka-brum-brum. Brum-brum, brum-brum. Nung una, ganito muna, brum-brum, brum-brum. Medyo yumaman, brum-brum, brum-brum. Brad, ba't di ka nakasimba? Hindi, nasira kasi yung sasakyan ko. Dati nakakalakad ka naman. Kakotsi ka lang, di ka na maka... Yes, that's right. Kaya minsan dapat yung mga pastor, pray yan eh. Ay nung, bawiin mo na yung kotse niya, yung bahay niya, lahat. Bawiin mo. Maging faithful ulit. Can you say amen? Amen. Anong gusto nyo? Mawala yung kaluluwa nyo? O magpatuloy kayo, makarating kayo sa langit, mga kapatid? Di ba? Hindi masama yun. Binless ka ng Panginoon. Praise the Lord. Di ba? Yung maging milyonarya ka. Anong gawin mo? Bilhan mo yung church ng sasakyan. Pastor, itong sasakyan na to para sa church. Huwag mo ilagay sa pangalan mo. Ilipat mo sa church. Yung iba, pa-donate-donate. Nakapangalan pa rin sa kanila. Tapos kinuha ka ni Lord, bawiin. Hindi totoo to. Okay? Ito, maraming nangyaring ganyan. Tuwang-tuwa na yung pastor. Ang problema, ang faithful, yung magulang, yung mga anak, hindi. Yun na, binawi na. Kaya nga saklap, medyo sakim pa yung mga anak. Hindi man lang pinakuha yung yero, yung atip, mga kapatid. Lahat talaga, walang makakapasok dyan. Pag pumasok ka dyan, patay kayo. Makikita nyo si Lord ng maaga. Ano pa? Habits. Yung mga habits. Pagkagising sa umaga, Facebook ka agad. Instead na mag-devotion, instead na ang Panginoon ang unahin, puro Facebook. Kaya buong araw, masama ang loob mo. Yung mukha mo, nakabusangot. Bakit? May nakita ka kasing post, pinatamaan ka, feeling mo. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang yan. Feeling VIP, siya lagi pinatatamaan. Hindi naman ikaw lagi. Yan yung iba din. Palapakan natin ang Panginoon. Okay na. Praise the Lord. Nalimutan kong balitan ng battery bago ako mag-preach. Alright, so next. Ayan mo na yan. Yan yung nakaka-drain ng spiritual life. Everybody say, praise the Lord. Sakto, di ba? Sakto. Na-drain siya. Kita nyo, lesson sa atin.
Gusto niyo ba na pupunta ka sa iglesia ng Panginoon, drain ka? Tapos nandito ka na nga, iba-iba yung ginagawa mo. Siya na makinig ka ng Word of God para ma-recharge ka sana ng Holy Ghost, mga kapatid. Hindi! Amen. Ipag-away ka na, ipag-chismisan ka, kung ano-ano pa. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. Si service, nag-chip-chip mo. Kala mo naman si CEO. Okay, ano ba yung importanteng message yan? Praise the Lord. Ha? Galing ba yan kay Duterte o kay BBM? Alam niyo ba, may nakita ko mga kapatid, mga kapatiran, mga mayayaman, may kaya. Pero pag sa church, disiplinado. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Next na nga para... Ay, ito pala. Ay, balik mo. Sorry. Ano pa, mga kapatid? Ayan, overcoming internal sin. Kasalanan. Sabi mo nga, kasalanan. Ano yan? Pride, unforgiveness. Lust, pita ng laman. May asawa ka na, huwag ka nang paano-ano sa iba pa. Pa-extra ka pa dyan. Ha? Yung profile mo, lagay mo married. Complicated ka dyan. Hindi makinig kayo mga kapatid. Lagay mo yan. You are putting yourself in danger. Right. You're opening your life to sin. Pumasok. Married pa. Complicated. Live up your life for the Lord. Kung may asawa kayo, maging matapat kayo sa asawa nyo. Hindi rin excuse, Pastor, hindi siya tapat. Then be faithful. Right. Porque yung iba, mali ang ginagawa, gagawa ka rin ng mali. Another wrong cannot right it. Right. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Hindi maitatama ng isang mali, yung mali mo nang ginawa. Ano mangyayari? Di puro ka na mali. Aba, puro mali sinagot, expect excellent. Hello. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. If you're married, love your husband. Kung husband ka naman, love your wife. And we say, praise the Lord. Praise the Lord. Ha? Huwag nating hayaan, pasukin tayo mga kapatid. Ano pa? Envy. Sabi mo nga, envy. Unbelief. Yan. It trips us. Padadapain ka niyan. It will slow you down. And if we are not careful, it will stop us from our journey. Marami na ako nakitang ganyan, mga kapatid. Ganda ng simula. Nakaka-bless. Kaya lang, somewhere, somehow, na-entangled. Ayan, sabi ng Bible, lay aside every weight and sin. Yung una, weights. Yun yung mga bagay na tila maganda. Pero eto na, pabigat sa buhay mo. Pabigat sa journey mo with Christ. May isang kapatiran sa Amerika, mga kapatid, may kaya sila. May yate, ang ganda ng bahay. Pero alam mo, dumating yung time. Kumbaga sa mundo, sasabihin, bad luck. Pero hindi. Later on, na-realize silang mag-asawa. Lumapit sila sa kanilang pastor. Nung una, umiiyak. Pastor, bakit ganito nangyari? Faithful naman kami. Parang minalas ka eh. Sabi ng pastor, no. You pray. Maybe God is leading you in another direction. At alam nyo, later on, lumapit sila sa kanilang pastor. Sabi nila, Pastor, I think God is leading us to become missionaries. Kita niyo yun? At naging missionary sila, mga kapatid. Ha? Yung pala, yung mga pabigat sa kanilang journey, nagagamitin sila ng Panginoon para ang kanilang life may true purpose, mga kapatid. Ang purpose, hindi lang para magkapera.
Hindi lang pala. Kung hindi ang tawag pala ng Diyos sa kanila, you will become missionaries. I will use you greatly to bring people to the Lord, to become fishers of men. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Ayan. Kaya dapat kailangan natin ng cleansing. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Kaya may mga time, we will come to God. We will kneel down. Lord, forgive me. Lord, cleanse me, Panginoon. Tanggalin mo itong mga pabigat na ito, Panginoon. Tanggalin mo itong mga tumatali sa amin, Panginoon. Help us, Lord, to gain freedom in Jesus Christ. Amen. Amen. Grabe itong pangalawa, no? Grabe yung kadena sa kanya. Sige nga, kayo, makatakbo ba kayo kung ganyan kayo? So, layo nang narating ko. Malayo marating mo kung saan, nasa treadmill ka lang. Ano dati nag-treadmill ako eh. Ay, hindi pa treadmill, yung parang bike. Bike ka sa bahay, Nakatingin ka lang sa pader. Na-discourage ka pala. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako sa YouTube. Nung para kang nandun sa sa kagubatan, para kang nagba-mountain bike. Piling ko yung mountain bike ako. Uy, baka mahulog tayo. Na-feel mo rin. Pero ang tanong, may nararating ka ba? Ayan. That's why sometimes you need to analyze your spiritual life. Amen. Baka nasa treadmill ka lang. Hallelujah. Oh, layo na, malapit na. Andiyan na yung kingdom of God. Hallelujah. Praise the Lord. You're just running in place. Paano yan? Nakatanikala ka pala. Kaya yun ang paalaala sa atin. Alright. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Naka. Tinakita niyo yung mukha na yan, mga kapatid. Woo! Ha? Sabihin mo sa katabi mo, endurance. Endurance. Tapikin mo, magpakatatag ka. Tapikin mo ulit, sabihin mo, magpakatibay ka. Sabihin mo, magpakalakas ka. Badalas sabihin ito ni Mr. G, huwag kang lulupoy-lupoy. Ilocano yan, di ba? Lupoy. Alam mo sabihin nun? Huwag kang kung sa Bisaya ka, kurug-kurug. Kurug ka naman. Luya-luya. Ayun, para kang matagang luya na drigdik. Let us run with endurance. Amen. Ay mga kapatiran, konting problema. Hindi ako magsimba. Hoy! Lumaki ka na! Praise God. Masyado pa rin Preach it, Pastor. laging offended. Amen. Parang kang yung bata, hindi ka nang lumago. Sorry for saying, parang kang pigsa. Awitan kita, ada pigsa. Hindi Ilocano yun, Tagalog yun. Sa Ilocano, ada pigsa. Magkaiba yun, mga kapatid. Pigsa means power. There is power, wonder-working power. Yun. Ano mga Tagalog, pumunta, nakarinig lang doon sa sabi ng sa Baguio City, mga Tagalog, inaawit nila pigsa. Sometimes you have to grit. Minsan kumapit ka. Ha? You have to force yourself. Yes. Can you say amen? Amen. Hindi madali ang buhay. Si Jesus mismo nagsabi, di ba? In this world, you will have tribulations. Hindi niya sinabing pagsubok, tribulation. Yes. Mas mabigat yung word na ginamit niya. Lalo na kapag Christian ka. Di ba? Love your enemies. Ayun pa lang, hirap na gawin eh. Sabi ng mahigpit. Di ba? Sabi ng kaibigan ko, love your enemies. Pag binto ka ng bato, batuin mo ng tinapay.
Yung sa akin, nasa garapon.